Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back na naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel. So marami po tayong mga issue na pag-uusapan ngayon, mga balita, kapwa sa mundo ng boxing at sa nangyayari po ngayon sa ating bansang Pilipinas. Alam naman po natin na sobrang dami pong issue ngayon, mga kababayan. Isa na po dyan yung flood control project. Pero bago po natin pag-usapan yan, dito po sa Idols Combat Sports, sinabi po dito sa Facebook page na to, tungkol po ito sa ating legendary boxer na si Manny Pacquiao. Sabi po dito, this is a good opportunity for Manny Pacquiao because Rolly Romero himself is challenging him. And what's even better is that he holds the WBA World Welterweight title. So maaari pong mapasabak si 8th Division World Champion kay Rolly Romero na siyang current WBA World Champion. Sinabi naman po sa Rick Sports TV, dito po sinabi ni Jeff Horn, Jeff Horn fought both Pacquiao and Crawford and he's now doubt who's the best. Sabi po dito, I feel Pacquiao is a very calm forward fighter. If he can't go forward, Pacquiao doesn't really have as many answers. Crawford can do it all on pure boxing ability. Terence has the answers for all different types of fighters. So, Crawford po ang pambato or pinapanigan sa statement na to ni Jeff Horn. Si Terence Crawford po ang gusto niya over Manny Pacquiao. So, yun po yung sinabi ni Terence Crawford. At ganun din sa mga ibang balita, mga kababayan na nabasa ko, ito pong si Terence Crawford ay hindi tinuturing na talagang champion si Manny Pacquiao. Sabi niya, in his eyes daw or sa kanyang mga mata, hindi talaga boxer or hindi talaga champion itong ating pambato na si Manny Pacquiao. So sabi naman po dito sa World Boxing Facebook page, sinabi ni Bradley, pinili ni Tim Bradley si Manny Pacquiao laban sa kapwa Amerikanong si Gervonta Davis. He's gonna beat by Manny Pacquiao if he ain't all the way focused in the ring, bro. Seriously. I think he's done. His issues outside the ring, the fact that he wants to change, he has a lot in his mind that he wants to do. He's kind of sick in the sports of boxing. So yun po yung sinabi ni Bradley. Meaning to say, to cut the long story short, mga kababayan, pinipili po ni Bradley si Manny Pacquiao kung sakaling maglaban man po ang dalawa, si Tank Davis at si Manny Pacquiao, dahil disturbed or marami pong iniisip itong si Gervonta Tank Davis. Sa iba pa pong mga balita, mga kababayan, ito nga po yung issue ng flood control. Sabi po sa Viral Philippines Facebook page, ito po yung mainit na sinabi po ni Marcoleta, According nga po kay Vico Soto, baka after ng issue na ito, makalipas ang 1 buwan, ang 2 buwan, mga kababayan, ay malimutan na yung issue at tatahimik na lamang at wala nang gagawin ang ating ilan sa mga government officials para po dito. Pero ito po yung pinakang satisfying na sinabi ni Marcoleta regarding po sa yaman. Kung sakali pong mapatunayan, at sa tingin ko po, alam naman po natin na napapatunayan po na nakikita yung pong mga nanakaw ng ilang mga personalidad na nababanggit sa social media, sa mga national media outlet po natin. Sabi dito, if they claim that the money cannot be returned or assert that it no longer exists, the government will exercise its full authority to recover what was stolen. Kasi nga mga kababayan, pwede naman talagang sabihin ng family na yon or ng contractor mismo na wala na naubos na yung pera, nagastos na sa mga kung ano-anong mga properties or mga luxury cars. Pero sabi po dito, every property, business, vehicle, and asset, whether registered under their name or concealed under the names of others, will be seized. Sabihin, kukunin, forfeited, and liquidated to match the exact value of the embezzled funds. Alam niyo po, pag sinabing embezzled, nakaw na pundo ng bayan, and the deception committed against the public.
Ito po ay sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. So napakabigat po niyan, no? Kahit wala na, kung mapatunayan man na ninakaw talaga nila yung pondo sa DPWH or yung pagpapagawa ng mga projects for flood control, talagang kahit saan man po naroroon yung mga businesses nila, yung mga bahay nila, assets nila, lahat po yun kukunin ng gobyerno because that is one of the government's power na kunin po yun at tumbasan kung ano po yung nakurakot at damage sa dignidad ng mga tao. Sinabi po dito, no, isa pang issue dahil nagbanggit po si VP Sara Duterte ng isang statement, sumagot po ang Malacanang sa pamamagitan po ni Yussi Claire Castro. Sabi po ni Vice President Sara Duterte noong September 1 lamang po 2025, kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan isang araw lang. Matuturo niya lahat ng may kagagawa ng korupsyon sa budget. Ito po ay patungkol doon sa flood control corruptions. Walang natapos, walang nakikitang tangible na natapos, pero sa report tapos na yung mga flood control. Kaya nga po kawawa naman yung mga kababayan natin na laging nababaha dahil wala talagang flood control pero sa report, sa papers, tapos na. So according kay VP Sara Duterte, matuturo kaagad ng ating mahal na presidente kung sino talaga yung mga corrupt. Pero sumagot po si Yussi Claire Castro makalipas po yung 2 araw na sinabi po ni VP Sara yung issue po na ito or yung statement na to. Sabi po niya, si Yusek po ay chair ng Presidential Communication Office. September 3 po niya ito sinabi, isang araw lang matatapos na ang investigasyon. So meron po siyang question mark. That is absolutely preposterous. Pag sinabi po natin preposterous mga kababayan, napaka-imposible na gawin or hindi po siya natural na mangyayari. For example, yung pong isang araw na sinasabi ni VP Sara, hindi po makatotohanan. Parang ganun po yung ibig sabihin ni Yusek. Kahit naman po sino, no? Kapag sinabing corruption at ito ay umukit na sa puso ng Pilipinas, mga kababayan, mahihirapan. Kahit nga po mismong si Papa niya, no? Si Digong or ang ating former President Duterte, nahirapan po sa war on drugs. 6 months na nilalabanan po niya yan, 6 years in the making, pero ang dito pa rin po yung drugs. Ganun din po yung mga corruption sa mga flood control, hindi mo kayang isang araw lang yan. So logically, hindi po talaga kakayanin. So yan po yung mga balitang nakalap po natin mga kababayan. This is Pilipinas News Channel. Mag-subscribe ka na, mag-like ka na rin po sa video na ito. Once again, and pakiclick na rin po yung mga offers natin dyan sa baba kung gusto po ninyong kumita po ng pera online. Ito po yung aking This is, once again, Pilipinas News Channel. Peace out.